Okay, so magandang hapon. Transplant tayo ngayon ng lettuce. Ito ay tinanim ko nung March 1. So ngayon ay March 13. Olmeti. So doon natin ilalagay. Yan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, yan. Ayusin ko lang muna. Ilagay ko muna sila sa ganito. Okay, so ilagay muna natin sila doon sa mga lalagyan nila. Wala pa yung tubig. Wait lang. Okay. So, nag-iingat lang ako kasi baka mabali ko na naman isang tulif nitong alaga natin. So, ayan. Wala pa silang tubig. Lalagyan ko lang muna. Ayan. Wala pa yan. So, 5 sila dito. Kaya, after 5 days, kailangan ko ulit mag-transplant. Hindi ko na alam kung saan ko sila ilalagay. Kasi, mga 1 week pa bago yun. Yun. Mga 2 weeks kasi yun bago i-harvest bago pa i-harvest katapusan. Ngayon March 13. So 17 days, more than 2 weeks pa pala yun bago i-harvest. Kung 40 days, hindi. Kung mga 45 days natin siya i-harvest. So tingnan na lang muna natin. Pero sana may mataniman pa ako dito. Okay? So ilipat ko muna doon isa-isa. Okay, so lagyan naman natin ng tubig or nutrient solution. Okay, so in terms naman sa tubig, gusto ko lang talaga makuha ay lumapat yung foam doon sa tubig. Kasi ito naman pwede kong ibaba pa tong styro hanggang lumapat siya doon. So, estimate sa ganito kalaki, mga 5 to 6 liters ng nutrient solution. So, ito yung gamit nutrient solution. Mga 5 to 6 liters, okay na yan. Tapos dito naman, nasa 1.5 liters lang. Itong nag-iisa. So, based sa experience ko, mga at most 2 times lang ako magre-refill sa kanya. Pag once na lumaki naman sila, siguro after 3 weeks, yan. Basta lumaki, mapansin nyo naman mabawasan na ito nutrient solution nyo. Sa susunod, hindi ko na sila papatamain doon sa foam. Ang gusto ko na lang is siguro half, kasi haba na yung ugat, mga half inch o kaya 1 inch ng ugat, merong hangin para doon sa aeration niya. Sa Kratky kasi wala tayong aeration, so yung gap ng tubig tsaka nung ugat, yun na lang yung magiging hangin na kailangan ng ugat niya. Ayun, parang ganon. Tapos, ayun, mga 2 beses lang naman ako magre-refill niyan within the life cycle based dun sa experience ko. Pero sa ngayon, yun almost 4 weeks na, pero hindi pa ako nagre-refill dyan. So, siguro pagkatapos ng 4th week, tsaka ako magre-refill. Tsaka, once na bigla silang lumaki, bigla rin silang lumalakas sa paggamit ng nutrient solution. Ano pa ba? So, itong nutrient solution na gamit ko ay hindi na Nutri-Hydro. Yung kay Katanim, hindi ko sure kay Marvin Baisa. So, isa siya sa mga vlogger na nag-focus sa hydroponics. And mostly sa lettuce siya. Pero meron din siyang cherry tomatoes, cucumber, bell pepper. So, yun. So, gumawa na rin siya ng sarili niyang mix. Based na rin sa experience niya. So, yun yung sinusubukan natin ngayon. Sa susunod siguro, pag medyo okay na yung setup natin, pwede tayo mag-test side by side ng Nutri-Hydro tsaka Katanim nutrient solution. So, titingnan lang din natin yung difference nila. Gagawin lang naman natin same management na lang. Pero marami pa ring factors. So, kung hindi man maging successful sa akin, pwedeng maging iba yung resulta sa inyo. So, ang gagawin ko lang, tapusin ko lang muna to. Lalagyan lang naman natin ng nutrient solution. Wait lang. Okay, so ngayon tapos na. Ayan. So, meron tayong 5 dito, panibago nating i-monitor. So, Olmeti na tinanim natin ng March 1. So, meron na tayong February 16, February 20, February 25, and March 1. So, ayan. So, meron pa tayong 2 transplant na inaasahan bago tayo mag-first
harvest at makita na rin natin kung gaano ba kalaki yung magiging harvest natin. Okay, so para lang makita din muna natin kung ano na nangyayari dito kasi hindi ko na rin naman to na-check kaninang umaga. So, pasilip lang natin. So, ito yung tinanim natin ng February 16. Yan. Tala. Kita ba? Ayan o. Basta may gap na siya. Hindi ko lang masyado mabuksan. Yan, may gap na siya. Ayan, tubig. Ayan. So, medyo malaki na yung gap niya. Pwede ko na nga rin tong i-refill. So, siguro mag-first refill na rin tayo sa kanya. Medyo mataas pa ng konti eh. Ay, sorry. Medyo mataas pa ng konti pala. So, mga 3 days pa siguro. So, isakto na natin ang 4th week. Mga March 17. Kasi, February 16 natin siya nilagay. So, March 17, lalagay na natin siya ng refill. First refill niya. So, 4th week. So, ito kasi, ngayon kasi is March 13. So, 4 days. Pero yun nga, i-monitor ko yan araw-araw kasi baka sumobra naman tayo sa araw at hindi na natin siya ma-refill. Pangit naman yung malalanta siya bago natin siya mapansin. So, check natin yan almost every day. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo uling transplant natin on our 4th week na transplant. Okay? Bye-bye!